give up the top for a desired result. Ang pagbibigay ng pinakamabuti na magdadala ng mga himala sa ating mga buhay. Alam natin na ang Diyos ang unang umibig sa bawat isa sa atin, na ibinigay niya sa atin ang kanyang buktong na anak na si Jesus. Tunay, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, ang ating Panginoong Jesus, upang ang sino man sa Kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat minahal ng Diyos ang bawat isa sa atin, hindi niya hinintay na mahalin natin siya. Siya ang unang nagmahal sa bawat isa. At dahil sa pagmamahal at sa pag-ibig na iyon, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus. Dahil alam niya na ang Panginoong Jesus lamang ang tanging makakapagligtas sa bawat isa at sa buong sanlibutan. Hindi niya inisip na ibigay ang mga anghel upang tayo tubusin, kundi ang kanyang kaisa-isang anak, ang Panginoong Jesus. Meron isang kwento na may isang sikat na aktres. Siya isang mga awit. Bago siya mag-perform, binigyan siya ng isang papel at nakasulat sa papel na yon, "A bell is not a bell till you ring it. A song is not a song till you sing it. Love in your heart is not put there to stay. Love is not love till you give it away." Kaya pagkatapos niya mag-perform, pagbaba niya sa stage, niyakap siya ng mga tao at sinabi sa kanya, "Kakaiba, parang kakaiba ang pag-perform mo sa gabing ito." At binuksan niya yung papel at binasa niya yung sulat na ibinigay sa kanya. Ang sabi niya, "Tonight, I gave my life, my love away. Sapagkat for God so loved that He gave His only Son." Sa ating pagbibigay, kung nais natin makatanggap ng pinakamabuti o makamit o maasam ang isang bagay na ating hinihingi, ganon din tayo, ibibigay din natin yung pinaka-the best at ang pinakamabuti sa atin. Kahapon po, 8 o'clock or 9, nag-start na ang practice ng mga choir dito at mga manunugtog at inabot na po sila ng 9 p.m. Kaya tunay na nakita natin sa ating mga choir, sa ating mga music ministry, nagbigay sila ng kanilang oras, ng kanilang talento para sa paghahanda sa krusada sa June 4 and 5. At lahat ng yan, mga kapatid, lahat ng ating inahasik, lahat ng oras, hindi lang salapi, oras, ang buhay natin na ibinibigay sa Panginoon. Katulad ngayong araw nito, sa loob ng isang linggo, from Monday to Saturday, malaya tayong gawin ang ating nais gawin. Kung may mga trabaho, gawain sa bahay, mga estudyante pumapasok, malaya nating ginagawa yan. Subalit, isang araw lang ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Ito yung araw nito na tayo sumamba sa Kanya at lagi natin siyang pasalamatan sa lahat ng mababuting bagay na ginagawa sa ating mga buhay. Kaya kapag nakita niya na ibinibigay mo ang oras mo sa Kanya, binibigay mo ang sarili mo sa Kanya, ano mang hingin mo sa Panginoon, ipagkakaloob niya yon sa iyo. Dahil Diyos ang nakakita ng lahat ng bagay. Katulad din ng isang magsasaka, pinipili nila ang pinakamabuting buto o binhi na itatanim nila. Dahil alam nila na pag iyon ang pinili nila, ang magiging resulta niyan, maganda, marami, ang kanyang magiging ani. Hindi siya basta nagtatanim ng
buto. Inihiwalay niya ang mga the best na buto. Sapagkat darating yung time, yung oras, yung dapat panahon na ito'y tumubo at kapag siya'y umani, the best ang kanyang maaani. Kahit sa pagbibigay natin ng ating mga first fruits, marami na dito sa ating mga patiran ang nagsagawa ng bagay na yon. Sa kanilang unang pagpasok sa trabaho, yung unang sweldo nila, ibinibigay nila sa Panginoon. Sapagkat dito ko naunawaan na tulad ng bulak, puno ng bulak, sa isang lugar sa Oklahoma, ang ginagawa ng mga farmers, yung unang bunga ng bulak, inihiwalay nila. Sapagkat ito pala, yung mga unang bunga, ay ito yung masasabi mong magaganda, talagang malalambot. Kumbaga, yung quality niya kakaiba. At kapag dinala nila to sa pamilihan, triple ang kanilang natatanggap na bayad. Kaya ganun din sa ating pagbibigay ng ating handog sa Panginoon. Makikita natin na kaya pala, pag sinabi mong first fruit, unang natanggap mo, ibibigay mo sa Panginoon dahil ito yung the best. At sa pagbibigay natin sa Panginoon, nariyan siya, na tuwing lalapit tayo sa Kanya, may pangangailangan tayo, the best din ang ibibigay niya sa atin. Ganon din sa, kung nakapanood na kayo o nakakita kayo ng baka na ginagatasan, ang gagawin dyan, ilalagay siya isang bottle, tatakpan, itatabi, at hahayaan nila na yung pinaka-cream ay tumaas. Yung pala yung ginagawang butter. At yun ang sinasabi nila na pinakamasarap. Ihiwalay nila yon at yun ang gagawin nila. Kaya nakita ko rito na, kaya pala, masasabi mong the best. Kumbaga, ibibigay mo yung the best sa Panginoon mo. Dahil iyon yung pinakamaganda, pinakamahalaga na ibibigay mo, ihahandog mo sa Panginoon upang yung inaasam mo na resulta sa Diyos ay makamit mo. Kung paano nagbigay ang Diyos upang ikaw ay hindi mawala ng buhay, na hindi ka mawala ng pangangailangan o magkulang sa iyong pangangailangan at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Dahil minahal tayo ng Diyos, kaya dapat din tayo'y magmahal. Yung pinakamainam na binhi na ating ibibigay sa ating Panginoon. At alam natin sa lahat ng ibibigay natin sa Kanya, hindi ito lahat ng oras, ang buhay natin, hindi ito wawalang kabuluhin ng Panginoon. Nakikita niya ang bawat pagsunod natin. At sa ating buhay, lahat naman tayo nakakaranas ng problema o labanan, kahit sa pinansyal na pangangailangan, nararanasan natin yan. Sa kabila ng ating mga pangangailangan, ang tanging sagot lamang ay binhi. Kung paano seed answers everything. Sabi nga sa Matthew 17:20, sinabi niya sa kanila, dahil sa kakaunti ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, bundok, mga problema o mga labanan na hinarap natin sa ating mga buhay, lumipat ka mula rito hanggang doon at ito'y lilipat at sa iyo'y hindi may pangyayari. At sa ating paglapit sa Panginoon, ang sabi sa Luke 6:38, mangagbigay kayo at kayo bibigyan, takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muli susukatin. At sa Philippians 4:19, at pupunan ng aking Diyos
ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Mga kapatid, sa mga talatang ito, kung kilala mo ang Diyos na iyong tinanggap sa iyong buhay, kung kilala mo ang Diyos na ito ay napakabuting Diyos, anumang problema sa ating buhay, financial na pangangailangan na ating hinaharap, at alam natin ang kanyang mga pangako, ito mga kapatid, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. At ng ating hinaharap, hindi niya tayo iiwan, ni pinababayaan man. Sapagkat ang sabi sa Mark 11:24, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Kaya nga ang hinihingi lamang sa atin ng Panginoon ay sumampalataya tayo sa Kanya. At lahat ng ating dalangin ay Kanyang ipagkakaloob at ating kakamtin. Pang nakaupo ang Panginoong Yesus, at habang ang mga tao ay nagbibigay ng kanilang mga handog, binagmasdan niya isa-isa ang mga lumalapit. Mayayaman, may mahihirap. Nakikita niya ang bawat pagbibigay ng mga tao, ng bawat isa. Subalit, may isang babaeng lumapit. At iyon ang nakapansin sa kanya. Sa dami na nagbigay ng kanilang mga handog, nakita niya itong babaeng ito na lumapit at siya'y naghulog ng 2 lepta na ang halagay halos 1 beles. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babaeng ito ay naghulog ng higit kaysa lahat na naghulog sa kabangyaman. Sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanya ay labis, dadapat siya sa kaniyang kasalatan, ay inihulog niya ang buong nasa kanya, sa mga tuwid bagay, ang buong kanyang ikabubuhay. Kaya nga mga kapatid, hindi sa laki ng halaga na ating ibibigay sa Panginoon, kundi yung magbigay tayo mula sa ating puso, kahit magkano ba yan, kahit yung paghahandog natin ng ating sarili sa Kanya, pagbibigay ng yung oras natin sa Kanya, nakikita niya yan at nagiging mahalaga sa Panginoon ang bawat paghahandog natin sa Kanya. Ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako. Kung paano nga sa ating pagbibigay, ibigay natin yung the best. Kaya sabihin natin, I will give off the top. Alam natin na ang Diyos ay ibibigay din niya ang the best para sa atin. Kaya muli natin ulitin, I will give off the top for a desired result. Purihin ang Panginoon.